Ito yung isa nakikita ko dyan mga babayan, no? Parang ginagawa ng kampo nila Sara Duterte. Ang pinag-aaway nila, Supreme Court at saka yung House Committee on Justice. Kasi kung nakikita ninyo mga babayan, parang nagkakainitan na rin etong dalawang departamento na to. Magkaiba po yan yung Supreme Court tsaka etong House So parang ganun yung gustong gawin netong mga to. Pag-awayin etong dalawa na to. At pag nag-away sila mga babayan at inaway po ng Committee on Justice ang Korte Suprema, syempre, babawi ang Korte Suprema. So, posibleng kumampi ang Korte Suprema dito po kay Sara Duterte. Guluhin ang impeachment, guluhin ang House Committee on Justice, pag-awayin ang Korte Suprema at House Committee on Justice, mga babayan, para po mapigilan itong impeachment ni Sara Duterte. Or, pumanig po sa kampo ni Sara Duterte, ito pong Korte Suprema. So ito, tignan natin ito isang balita dito mga kababayan, no? Para mas malinawan tayo, no? Kasi yung mga congressman po, mga kababayan, no, dismayado na rin po sa di umano'y panghihimasok po ng Korte Suprema. Diyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? O, tuloy natin. Kasi nakakapagtaka, no? Lagi siyang tumatakbo sa Korte Suprema, no? Sumusobra na raw ang pakikialam ng Korte Suprema sa impeachment proceedings laban kay VP. Actually, nakikita ko talaga, ginugulo lang nila yung impeachment. Ginugulo lang nila. Kaya pabalik-balik sila no, sa Korte Suprema. Mga babayan. Gusto lang nilang guluhin yung batas. Gusto lang nilang guluhin yung Korte Suprema. Pati Korte Suprema, mga babayan, no, ay ginugulo po netong kampo ni Sara Duterte. At the same time, mga babayan, nalilito na rin yung taong bayan. No? Tama nga yung sabi ni Ridon, panggugulo po yan, yung ginagawa nila na yan. Sara sa Kamara. Ayon sa ilang kongresista, sana raw ay respetuhin din ng Supreme Court ang kanilang proseso. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Dismayado ang ilang mambabatas sa naging aksyon ng Korte Suprema sa impeachment complaints ni VP Sara. We have noted yung kanilang mga decisions sa Duterte versus House of Representatives. And yes, dismayed tayo sa kanilang mga decisions dahil overstepping na nga ng separation of powers ng executive, judiciary, and legislature yung pag-decide nila ng merits ng case ng Duterte versus House of Representatives. Ang ikinatatakot nilang mangyari ngayon ay ang maging sunod-sunuran na lang ang Kamara sa hukuman. Tila sumusobra yung intervention ng Supreme Court sa impeachment, no? Na dapat ay exclusive na poder ng isang co-equal branch. Ito yung isa nakikita ko dyan mga babayan, no? Parang ginagawa ng kampo nila Sara Duterte. Ang pinag-aaway nila, Supreme Court at saka yung House Committee on Justice. Parang ganun yung ginagawa nila. Kasi kung nakikita ninyo mga babayan, parang nagkakainitan na rin etong dalawang departamento na to. Magkaiba naman po sila. Diba? Magkaiba po yan yung Supreme Court tsaka etong House Diba? So parang ganun yung gustong gawin netong mga to. Pag-awayin etong dalawa na to. At pag nag-away sila mga babayan at inaway po ng Committee on Justice ang Korte Suprema, syempre, babawi ang Korte Suprema. So, posibleng kumampi ang Korte Suprema dito po kay Sara Duterte. Diba? Taktika, mga babayan. Guluhin ang impeachment, guluhin ang House Committee on Justice, pag-awayin ang Korte Suprema at House Committee on Justice, mga babayan, para po mapigilan itong impeachment ni Sara Duterte. Or, pumanig po sa kampo ni Sara Duterte, ito pong Korte Suprema. Pwedeng ganun po yung ginagawa nila ngayon. Kasi kung mapapansin ninyo mga babayan, sunod-sunod yung binibigay nilang pressure sa Korte Suprema. Sunod-sunod yung pagpapasa nila ng petition sa Korte Suprema. Diba? Puro sinasabi nila unconstitutional yung ginagawa po ng Committee on Justice.
Di ba mga kababayan? What if kung ang gawin ng Korte, hindi ba nakakahalata yung Korte Suprema dito? What if ang gawin ng Korte Suprema mga kababayan is ipabayaan na lang itong Committee on Justice? Kasi kung hindi sila nakakahalata mga kababayan, panahon na para obserbahan siguro nila kung ano yung ginagawa nitong kampo ni Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Panahon na para makita nila siguro kung ano yung totoong motibo sa mga ginagawa po ng mga abogado o kampo nitong si Sara Duterte tungkol po dyan sa impeachment case na yan. See? So another delaying tactics na naman. Kongreso. Kaya nga, ang sumatutan nito, dahil sa panghimasok ng korte kahit yung sa mga detalye na ng rules ng impeachment ay napagkakait sa publiko. Kahapon naglabas ng Diba? Proseso nga yung impeachment na yan mga babayan. No? Tapos pilit nilang hinaharang. ng SC na nagmamandato sa Kamara na magpaliwanag kaugnay sa mga petisyong inihain ni VP Sara at ng kanyang mga kaalyado. Pero nanindigan ng mga mambabatas na hanggat hindi sila pinahihinto ng korte ay tuloy ang impeachment. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang BR, wala na issue ngayon, tuloy ang palalabas na ebidensya, tuloy ang palalabas na katotohanan. Ganito rin ang posisyon ni Actually, isa yan sa gusto nilang pigilan, no? Yung paglalabas sa mga ebidensya, especially yung mga magiging statement po netong si Ramil Madriaga. So, meron pang Lunes, mga kababayan. Tandaan natin. Bukod sa weekends, meron pa pong Lunes. No, abangan natin kung ano yung mga mangyayari sa Lunes. House Speaker Bogie D. Git niya, ang pagdinig ay bahagi ng constitutional process na nakabase sa ebidensya at batas. Inaasahan na sa Tuesday, April 14, magpapatuloy ang pagdinig laban sa bise. Ilan sa mga ipinatawag ng Kamara ang isa sa mga defense lawyer ng bise na si Attorney Michael Powa at ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ito na yung isa sa kinatatakutan nila, si Ramil Madriaga, mga babayan, no? So, ito mga babayan, sabi po dito ni Representative Terry Ridon, hindi pa po pwedeng magdiwang ang supporters ni Sara Duterte. Kasi tuloy nga po yung impeachment eh. Okay, so ito, panoorin muna natin to. Nung lumabas yung balita, para sabi, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag nga naman inaral mo na, parang lumalabas na it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days na may binigay na palugi para kayo sumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema, di ba? Kailangan natin maging malinaw, sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito eh. Dalawang bagay po yung unang dapat dinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth, isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. So, hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam. No? So, meron silang jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta ng kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation
nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the president, at yung po relating to unexplained wealth. Okay. Kung Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya, hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di yun ang yun. Ano? Pero kailangan ho natin maglinaw bakit ho kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. And underreporting or overreporting po ng SALN. Yung atin po nga pangalang Pangulo when she was vice mayor, and now as vice president. Kasi doon naman ho natin makikita yung paglago po ng net worth ng atin po nga pangalawang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayo from 88 million, edi underreported yung SALN. Hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi ano na siya, lagpas siya ng 10 years eh. May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024, meron namang kopya po yung ombudsman eh. And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun eh. In the last few months. Kung yung binasa kong item kanina, no, ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? No, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, pala yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Sabihin, ano yung tingin mo dun sa sinasabi ng kabilang partido? So, mas maano yan, it's a lighter order than asking to explain. So, I think the precise explanation should be, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point. Okay, so yan mga kababayan, ano? So, ano pong masasabi ninyo dito ngayon? Okay, comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.